fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon January 12, 2026 mga kapatid. Monday alas 8:42 dito sa Pilipinas, at ang topic na pag-usapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang faith
alone. So, affirmative dito si Pastor Dino Diaz ng Baptist at negative naman si Brother Mario ng MCGI mga kapatid. So sa ating rules o setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so meron tayong rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended or categorical question, kailangan sumagot muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Yung rule number 3 natin, yung 10 seconds. Explanation rule, so alam nyo na to. Rule number 5, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lamang magtanong, sinilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan during first cross, ay automatic next question yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong doon kahit ano. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question. No objection during final conclusion. Rule number 8, no insult mga kapatid. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero maliban sa, pwedeng gamitin ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. O pwede pa yung gamitin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga ganitong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay ninyo. Pero pwede ding tanggihan mga kapatid ng sumasagot. Rule number 11, 7 minutes lamang akong maghihintay kung ma-disconnect ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon po ako. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon po ako. Okay, so mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento mga kapatid, kailan ba, paano ba ito nasimulan na pag-usapan mga kapatid, ano yung reason nito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya. Shoutout kay Sis Amy. Ayan, ako po si Pastor Dino Diaz, mas prefer tawagin Brother Dino Diaz, no, ng Baptist. Kabilang pa ako sa samahan ng Original Baptist Faith Defender dito po sa Facebook. Meron din po tayo sa YouTube. So ngayon po, nagsimula ang aming paghahamunan ni Brother Mario. Actually, si Brother Mario po ang naghamon sa akin ng debate. Dulot nga po sa talakayan namin sa TikTok ng iba pang mga kapatid niya sa MCGI o mga kaibigan niyang MCGI. So dahil nga po ay di uubrang mga kaibigan niya, siguro na-pressure na din si Brother Mario para saluin po ang argumentong ito. At ito nga po, no, ay nagkaroon kami ng discussion po dito. Tinitiyak po natin na ang dala po natin ay salita ng katotohanan at salita ng Diyos. At sisiguraduhin natin na mananatili itong nakakatayo magpakailanman. Ayan. Thank you at magandang gabi. Samahan po ninyo kaming dalawa sa magiging magandang talakayang ito. Okay, at syempre, paano din tinanggap ng ating negative? Pakilala ka, kapatid. Okay, ako po si Bro Mario, isang MCGI believers at ngayon ay nagsimula na sa pa-doctrine sa MCGI. Sa laban namin ni Pastor Dino, totoo lahat ng kanyang sinabi na doon nagmula ang aking paghahamon sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi naman lalaban yung mga kapatid sa debate. Nagkataon lang na nandoon ako at isa pa, hinamon ako ni Pastor Dino sa True Church para magkaroon kami ng remembrance sa paglalaban din naman kasi naging magkaibigan din naman kami.
may remembrance kami sa isa't isa. Sabi ko, hindi pa ako sa True Church dahil di pa naman ako legit. Kaya sa ibang paksa na lang hanggang sa natuloy kami dito sa Faith Alone. Magkasabay kami ng panahon. Pangit naman kung wala kaming paglalaban. Kaya eto na, niloob na ng God na magkaroon kami ng pagdedebate, kaming dalawa. Salamat sa Diyos at sa lahat po, mga kapatid. Ating nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon o kung saan man kayo nanonood mga kapatid. At pwede nyo ding itag ang inyong friends. Just simply comment at highlights or at followers mga kapatid. At automatic na tatag ang inyong friends sa debate na ito. So mga kapatid, mamaya din magbabasa ako ng ilang comments. So huwag kayong mahiyang mag-comment yan kung ano yung nakikita ninyo sa ating debate. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang faith alone. So Pastor Dino, time start. Ayun, sulitin magandang gabi. Hindi ko muna magkaroon kami ng debate ni Brother Mario. Yes, tama sinabi niya ay magkaibigan kami upang magkaroon po kami ng remembrance, no? Bilang magkaibigan. So hindi ibig sabihin na magkaaway kami, kundi ang magkakaroon ng pag-aaway ay yung katwiran na aming dala at titingnan po natin at pagtimbang-timbangin ninyo kung alin po yung katotohanan, no? Ngayon, ang paksa ay Faith Alone at pamamalian ni Brother Mario yan mamaya at tayo naman ay titindig, no, sa matibay na topiko at paksa, argumento, sapagkat pag sinabi mong Faith Alone, ito po ay pananampalataya lamang upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, no? Faith alone. Ibig sabihin dito ay justification, no? Ma-justify ang tao o ariing ganap ang tao sa pamagitan po ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, no? Sa harapan ng Diyos o sa paningin ng Diyos. So ang sa Santiago po, hindi po yan tumutukoy sa kaligtasan sapagkat ang tinutukoy doon sa Santiago chapter 2 excuse me, ay mga taong naligtas at yan po ay justification in the sight of man. Hindi siya justification in the sight of God. Tandaan po natin, sa Biblia, dalawa pong justification. Justification in the sight of man, faith, and works. Yan po sa paningin ng tao, ha? Justification in the sight of God, no? Yan ay faith alone, result, salvation. Okay? Tulad na lamang, no? Ng tawag dito, salvation is by faith alone as stated o naisulat, no? O sinabi sa Romans chapter 3 verse 28 and Romans chapter 4 verse 12, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi po sa mga talata, Romans 3:28, for we hold that a person, ano po ang tao, is justified by faith apart from the works of the law. So, apart daw po, hiwalay daw po, yung gawa doon sa pananampalataya at ang tao ay na-justified sa pamagitan daw po ng pananampalataya na hiwalay sa gawa. So, therefore, walang gawa po ito sa paningin ng tao. No? Apart from the works of the law. So tinutukoy po na law which is nomos, Old Testament law and New Testament law. So sa makatuwid, wala pong mga gawa ang maaring makapagligtas sa atin, hindi po yung gawa na atin. Okay? In Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, for by grace, no? You have been saved through, anong sabi? Through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. So yung works na ito, ginamit po siya sa Greek na ergon. Effort, works, participations, obedience. So lahat pong gawa ay may effort.
Lahat pong activity ay may effort. So sabi po dito, excluded ang effort. So, these verses clearly state that salvation is by faith alone and not by works or any human effort. Yan po yung number 1 point natin o ang batayan natin, biblical basis. Number 1 ay biblical basis. Napakita po natin. No? Number 2, theological implications. Faith alone is the only means of justification before God. Take note. Only means, no, justification before God. So ang faith alone tungkol sa kaligtasan ay may apply lamang natin na ariing ganap sa paningin ng Diyos, hindi ng tao. Doon ma-apply ang faith alone. Hindi siya ma-apply, no, sa Santiago. Ulitin natin. Ang ebidensya natin ay Romans chapter 5 verse 1. Pa-update pa ako pag 3 minutes. Therefore, sabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So faith pa rin po kay Kristo. Hindi po gawa. Then Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, so hindi daw siya, mga kaibigan, maja-justify sa gawa ng kautusan. New Testament and Old Testament, ginamit pa rin po ang nomos, but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh will be justified. Okay? Dahil po doon sa mga gawa na yon, no, ng kautusan, walang laman na maaaring ganap o ma-justify sa harapan ng Diyos. That justification is a legal declaration by God, and faith alone is the means by which we receive this declaration. Okay? Nagiging legal lamang po yan sa harapan ng Panginoon ayon sa kanyang deklarasyon, which is faith alone. Okay? Yan ang number 1 natin. Ano pong number 1? Biblical basis. Number 2, theological implication. And number 3, exclusion of works. Pag sinabi mong exclusion, excluded, labas. Okay? Exclusion. Okay? Works are excluded from the process of justification. So, ang tao ay hindi siya ma-justify sa pamagitan po ng gawa, no? Ayon sa paningin ng Diyos na kanyang ikaliligtas. Thank you so much, Brother Rashan. kundi po, no? Ang gawa ay excluded po para po sa justification sa harapan ng Diyos. In Romans chapter 4 verse 5, to the one who does not work, sabi niya, doon daw po sa hindi gumagawa, but believes in Him who justifies the ungodly. His faith is credited as righteousness. Siya na hindi gumagawa, ngunit, ano sabi? Sumasampalataya doon, no? Patay na agad eh. Doon sabi niya, sa hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, no? Inari, accredited, sabi dito, accredited, okay, credited as righteousness, ibinibilang na katwiran sa Diyos yung kanyang pananampalataya. Okay? And Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. So, yung righteousness pala mga kapatid, hindi nakabase sa ating mga gawa. Kundi ang sabi po dito, but according to His own. Pinagmamay-arian niya siya, nasa kanya, no? Yung katwiran, no? Sa pamagitan ng kanyang sariling habag, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.
works are not a means of earning salvation and are excluded from the process of justification. So hindi siya included ang works doon sa justification sa kanyang pananampalataya para siya ay maligtas sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya kung babaliin niya yan mamaya, gagamit siya ng ibang talata, ay mali po ang kanyang aplikasyon, mali ang kanyang quotation. Dapat niya po harapin itong mga talatang ito at saka i-emphasize, i-exegete through the context. Hindi siya pwede tumalon sa ibang talata para pagbabanggain si Santiago at si Pablo na kunwari sila'y magkaway. Hindi po. Kundi nagkakaroon po ng reconciliation ang bawat mensahe sapagkat ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay justification sa harapan po ng Diyos. Ang tinutukoy niya ni Apostol Santiago ay justification sa paningin ng taong naligtas na. Okay? So ayun, tandaan po ninyo mga kaibigan, ang paksa ay faith alone at napatunayan po natin sa pamagitan ng tatlong puntong ito. Una, biblical basis. Number 2, theological implication. Number 3, exclusion of works. Okay po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. Rinig ako, bro Rasa? Okay. Ito una kong tanong sa'yo, bro. Ginamit yung salitang aariing ganap. Sabi mo, binanggit mo, aariing ganap sa pananampalataya. Tanong, yung bang mga inaaring ganap na mga sinasabi sa Biblia, yun ba mga ligtas na sa paniniwala mo o hindi pa ligtas? Ligtas Yes. na o hindi pa ligtas? Categorical, yes. Yes, Sagot. ligtas. Yes, ligtas po ayon sa Roma chapter 4 verse 12, Ayon sa The Living Bible, through faith alone sa paningin po ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Next question please. Okay. Okay, ito tanong ko sa yung bago. Pag sinabing inaring ganap, naniniwala ka, ligtas na, sabi mo. Ngayon, sabi sa Santiago ng 2:24, inaring ganap to sa gawa. Sabi mo, ligtas na, tanggap mo. Tanong ko sa'yo, yung nasa Santiago ba na inaring ganap sa gawa, sabi mo, ligtas na? Babaguhin mo ba yung sagot mo? Oo o hindi, categorical. Hindi ko babaguhin ang sagot ko sapagkat malinaw pong presentation ko ang Santiago chapter 2, justification in the sight of men. Mga church ang tinutukoy diyan. Ang tinutukoy po ni Pablo, justification in the sight of God. Kaya sa presentation ko nagkaroon po ng qualifications. In the sight of man and in the sight of God. Okay, tinanong kita kaganina, sabi ko, yung bang mga inaring ganap sa Biblia, ligtas na ba ngayon? Ligtas na ba yon? Sabi ko. Sabi mo, oo, ligtas na yung mga inaring ganap. Ngayon, sa Santiago, merong inaring ganap sa gawa. Ang sagot mo kaganina, ligtas na, sabi mo. Ngayon, tinatanggihan mo yung Santiago. Ano ang dapat naming paniwalaan? Ligtas na ba yung mga inaring ganap? Sabi mo kanina, ligtas na? O hindi pa ligtas, categorical? Ligtas na. Sapagkat napakalinaw po sa Santiago, Santiago chapter 2, kung babasahin mo sa verse 1, sa verse 1, mayroon na kayong pananampalataya. Ang tinutukoy doon ay mga mananampalataya yung sa iglesia, which is mga ligtas na. Kaya ang tinutukoy dyan, bro, ay bunga. In verse 18, show me. Yes, show me, that is justification and the sight of man at walang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Next question. Hindi ko napapansinin yung mga sinabi mo. Ang tinatanong ko, sabi mo, ligtas na yung mga inaring ganap. Ngayon, sabi sa Santiago 2 ng 24, sa pamamagitan ng gawa, inaring ganap at hindi sa pananampalataya lamang. Sabi mo, tanggap mo na ligtas na ang mga inaring ganap. Ngayon, tinanong kita, sabi ko, binabawi mo ba na ang mga inaring ganap ay hindi na ligtas? Sagot mo, ligtas pa rin ang mga inaring ganap. Ngayon, tanong ko sa'yo, tama ba si Santiago sa kanyang sinabi na ang mga inaring ganap sa gawa ay inaaring ganap? Tama ba si Santiago o mali siya?
Categorical. Okay. Mali yung Santiago mo. Hindi po. Okay, mali yung Santiago mo kung Santiago to ng MCGI. Kasi ang Santiago po ng Baptist, ang tinutukoy ay justification in the sight of man in verse 18. Atras lang konti bro, verse 18. Basahin natin ang 18 na. Sabi po dito, yeah, a man may say, do has faith and I have works, show me thy faith. So justification in the sight of man. Hindi siya justification in the sight of God. Next question. Ibig sabihin, nung tanungin kita kaganina, sabi ko yung bang mga inaring ganap sa Biblia ay mga ligtas na. Sabi mo, oo. Ngayon si Santiago may binabanggit siya na merong mga taong inaring ganap sa pamamagitan ng gawa. Nag-oo ka. Sabi mo, ligtas na yon. Ngayon naman sinasabi mo, hindi ligtas yon. Ano ba talaga? Ligtas ba yung mga sinasabi ni Santiago na inaring ganap sa gawa o hindi sila ligtas? Categorical. Ulitin ko, pag sinabi pong inaring ganap, ligtas na. Inaring ganap na nga eh. Ayun po, wait lang, hold on. Kasi po, before God nga po, in Romans chapter 4 verse 12, basahin mo. Pinagsuntukan mo si Pablo at si Santiago. Ang tinutukoy po ni Santiago in Santiago chapter 2, verse 18, justification in the sight of man. So iba pong justification in the sight of man at justification in the sight of God. For example, Bro Mario, iba ang kuto ng tao, iba po ang kuto ng kabayo. Huwag mong pag-isahin. Ganun lang Bro Mario. Next question. Ngayon, sumagot ka, sabi mo, tanggap mo na ligtas na yung mga sinasabi ni Santiago na inaring ganap sa gawa. Tanggap mo na ligtas na, sabi mo sa gawa. O ngayon, lilipat na ako ng tanong. Yung ba nasa Roma 3 ng 28, anong kautusan ang tinutukoy doon? Kautusan ni Kristo o kautusan ni Moises? Boss. Kasi boss po. Boss. Kasi kung titingnan mo bro sa Greek yung law, ginamit po ang nomos o nomo. So pag sinabi mong nomos, in all application from Old Testament to New Testament, basta involve ang gawa, yan po ay works of the law. Kaya malinaw, no, ang tinutukoy talaga dyan, excluded yung works sa justification sa harapan ng Diyos. Next question. Okay, sabi mo, both, ang sagot mo, kautusan ni Kristo at kautusan ni Moises ang tinutukoy dyan. O sige. Ngayon, next question na ako. Sabi mo sa Santiago 2, yung mga taong naligtas, sabi mo yung nasa Santiago 2, mga ligtas na yon. Yeah. Yung kausap doon. At ang pinagbabasihan mo dahil sinabing mga mananampalataya. Tanong ko sa'yo, lahat ba ng mga mananampalataya ligtas na o merong hindi mga ligtas? Eto. Yung tunay, oo. Yung tunay po na mananampalataya, oo, ligtas yun. Yung tunay, hindi piking mananampalataya, ha? Kasi yung tinutukoy dito sa James chapter 2, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory with respect of persons. So ito, sumasampalataya daw kay Kristo. Kung susampalataya ka kay Kristo, ang sabi ni Kristo, ay hindi ko itataboy. Next question. Okay, ginamit mo yung my brethren sa Santiago. Tanong ko sa'yo, pag sinabi ba ng mga apostol na may brethren, ibig sabihin ba nun ligtas ang kausap? Oo. Yes. Oo. Sapagkat po ay brethren in Christ nga po eh. Brethren in Christ. Ang sabi po 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man in Christ, in Christ daw siya, he is a new creature in Christ ha. Hindi po out of Christ. In Christ. Okay, next question. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa kanyang first presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si naka-Hebrew tayo, Tato. Paano magbubunga ang faith alone? Alone nga, it means nag-iisa lang. Kaya nga only kasi nag-iisa lang. Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes, Bro Rasha. Hamon kay Mario, patutunayan kong kulto yung inaaniban na iglesia ni Mario. Pero din mga kapatid, doon sila. Huwag ka naman. Huwag kayong mag-react bro So, sorry. shoutout kay yung naka-Japanese, faith in His blood, Romans 3 verse 25. Erwin Abelena, walang harmony of the scripture ang MCGI, nagkontrahan. Shoutout din mga kapatid dito kay Jason Gulong, hindi na dapat patulan iyan si Mario. Walang sapat na kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Ang alam lang niya ay textual hypothesis. Shoutout din kay
naka-Japanese pa din. Sabi niya, osas daw kahit umalis sa faith, ligtas pa din. Pero faith alone sa kaligtasan, ang gulo ng Baptist. Shoutout din mga kapatid kay JR Obenza. Panay iwas si Dino, nagbabanggaan ang sagot. At shoutout din mga kapatid dito kay Emi Alfonso. Ops, basta osas, nahihilo na sila na naman. Gio Mido Santiago ng MCGI, kulang sa kain. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin Abellena. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Brother Mario ng MCGI, your time start na. Start na. Okay, magandang gabi po sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ngayon, nung tanungin ko po si Pastor Dino kaganina, sabi ko, pag sinabi bang inaring ganap sa Biblia, ligtas na ba sa paniniwala mo? Sagot niya, yes. Ngayon, binasa ko yung Santiago ng 2:24. Sabi ni Santiago, inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Tinanong ko siya, sabi ko, eto bang nasa Santiago na inaring ganap sa gawa, hindi sa pananampalataya lang? Ligtas na ba to o hindi? Categorical. Sumagot siya, ligtas na. Ibig sabihin, tanggap niya na maliligtas talaga sa gawa. Yan, nahuli siya. Ngayon, tinanong ko siya kaganina, sabi ko, yung nasa Roma 3 ba ng 28, kautusan ba yun ni Kristo o kautusan ng kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises? Ano ba yung kautusan ni Kristo, yung tinutukoy doon, o kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, kautusan ni Moises na tinatawag? Sabi niya, both. Yan. Sa kanya palang paniniwala, pag nakabasa siya ng kautusan, lahat ng kautusan generally. Hindi niya alam mga kapatid, merong kautusan si Moises na ibinigay ng Diyos sa kanya at merong kautusan ni Kristo, magkaiba yon. Ang katunayan, babasa tayo sa ginamit niyan sitas. Yan. Roma 3:27, ganito ang sabi. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sa Biblia pala, merong magkaibang kautusan. Kautusan ng mga gawa, sabi sa Biblia, hindi. Kundi sa kautusan ng pananampalataya. Tuloy natin. Kaya nga maipapasya natin na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Yan. Meron palang kautusan ng pananampalataya at kautusan ng gawa. Yan. Kay Pastor Dino pala, both. Sagot niya, both. Lahat ng kautusan, generally, ginamit pa yung nomos. Kasi ang kautusan sa Greek, nomos eh. Yan. Kaya ligaw na ligaw siya, kitang-kita. Yan no mga kapatid no. Tinanong ko siya kaganina sa Santiago 2. Sabi ko, yan bang nasa Santiago 2? Ligtas ba yung mga kausap dyan? Sabi niya, ligtas na. O ngayon, sabi ko, anong katibayan ang mapapatunayan mo na ligtas na kausap? Ang ginamit niya, sinagot niya, yung my brethren. Mga kapatid ko, sabi daan. O ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, yan bang mga kapatid, pag sinabi ba ng mga apostol na mga kapatid ko, ibig sabihin ba ligtas na yung kausap? Pag ang mga apostol nagsalita ng mga kapatid, laging ligtas ba kausap? Sabi niya, yes. Yan. Sabi, eto ngayon, kung mabasa ko sa'yo na merong kausap ang mga apostol, tinawag niyang mga kapatid pero hindi pala ligtas. Tatanggapin mo, mali ka, Pastor Dino? Basa, mapapahiya ka ngayon. Acts ng 23 ng 6. Ito sabi ni Pablo, datapwat ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseyo at ang iba'y mga Pariseyo ay sumigaw siya sa Sinedrin. Mga kapatid na lalaki. Yan. Nung makita ni Pablo no, yung pagpupulong, merong mga Pariseyo at merong mga Saduseyo. Ginawa ni Pablo, sumigaw siya sa Sinedrin. Sabi niya, mga kapatid ko, yon, na lalaki, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Ako'y sinisiyasa tungkol sa pag-asa at pagkabuhay ng uli ng mga patay. Yan, sabi ni Pablo. Nung merong pagpupulong yung mga Saduseyo, pati mga Pariseyo, dahil nga ang Apostol Pablo ay pinaparatangan nila at balak nilang ipakulong at hatulan, sumigaw si Pablo, mga kapatid, sabi niya. O ngayon, lahat ba ng mga nandoon ligtas? Yung mga Saduseyo, pati mga Pariseyo? Sagot kanina ni Pastor Dino, pag sinabi daw ng mga apostol na mga kapatid, ibig sabihin ligtas daw yun. Lumalabas
lahat pala ng Saduceo yung nandoon nakikinig, at yung mga Pariseo, o lahat ng mga taong nandoon, ligtas pala lahat yon. Dahil ang basehan ng Baptist, pag sinabing mga kapatid, ligtas na. Yan, napahiya ka ngayon. Kaya ligaw ang iglesia nyo. Hindi naman sinabi dyan na mga kapatid ko sa iglesia. Walang sinabi dyan sa Santiago. Sabi lang dyan, my brethren. Kabisado ko yan, lahat ng nakasulat dyan na sinasabing my brethren, kahit saan mo ko tanungin dyan. Wala namang sinabi dyan, mga kapatid ko sa loob ng iglesia. Walang ganon. Sa Biblia pala, hindi lahat ng sinasabihang kapatid ay ligtas. Yan pala, kaya pala ligaw kayong mga Baptist. Ang basihan nyo, kaya ligtas ang kausap kay Santiago, dahil sabi, mga kapatid. Si Pablo pala, meron siyang mga sinasabihang mga kapatid, pero hindi ligtas. O ligaw ka. At ang isa pang nakaligaw sa iyo, nakabasa ka mga mananampalataya. Yung kausap sa Santiago. Kaya tinanong kita kaganina, sabi ko, lahat ba ng mga mananampalataya ligtas ba sa Biblia? Kasi ang basihan mo sa Santiago, kaya sinabi mong ligtas sila, dahil may nakalagay na mananampalataya sila. Sagot mo, hindi pala lahat, sabi mo. Yung mga tunay lang na mananampalataya. O ngayon, tatanungin kita, lahat ba ng nasa Santiago, tunay bang mananampalataya? Para sabihin mo ligtas lahat ng kausap. Kung may mababasa kang tunay na mananampalataya, nakalagay, word for word. Ako may babasahin ako, hindi lahat ligtas Kausap kay Santiago Kaya pahiya ka ngayon. Kinakain mo mga sitas. Ngayon, sabi niya, lahat daw pala sa Biblia, pag nakabasa siya ng kautusan, both, generally, nomos, pare-parehas ang kautusan. Kautusan ni Kristo, kautusan ni Moises. Sa Biblia, Pastor Dino, merong kautusang hindi ka-aariing ganap. Yan yung kautusan ni Moises na sinasabi sa Acts 13 ng 39. Ano ang kautusan na hindi ka-aariing ganap? Binasa mo to. Galatia 2 ng 16. Bagamat naaalaman na ang tao hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi kayo aariing ganap ang sinumang laman. Yan. Sa Biblia, merong kautusan na hindi ka aariing ganap. Yan yung kautusan ni Moises. Sa'yo kasi generally lahat ng kautusan Pero meron namang kautusang aariing ganap ka. Yan ang di mo alam. Eto, basa. Santiago 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Yan. Si Pastor Dino pala, pag nakabasa ng kautusan, lahat sa kanya pare-parehas generally. Kautusan ni Kristo, kautusan ni Moises, iisa lang. Sa Biblia, merong kautosang hindi ka aariing ganap, kay Moises yon. Kasi wala na tayo doon, Pastor Dino. Ang katunayan, Galatia 5:18. Sabi ni Pablo, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan, ang tinutukoy diyan, kautusan ni Moises. Pero iba yung kautusan ni Kristo. Magkaiba yung Pastor Dino. Anong katunayan? Unang Korinto 9:20. Ito sabi ni Pablo At sa mga Hudyo, ako'y naging tulad sa mga Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat ako'y wala sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Hinihikayat ni Pablo yung mga nasa ilalim na kautusan ng mga Hudyo. Yan, 21, basa. Sa mga walang kautusan, ako'y naging tulad sa mga walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang maikayat ko ang mga walang kautusan. Yan. Yung mga nasa ilalim pala ng kautusan ni Moises, hinihikayat ni Pablo sa kautusan ni Kristo. Yan, matututo ka ngayon. Sa'yo pala, generally ang kautusan. Iba ang kautusan ni Kristo at ang kautusan ni Moises. Kaya pala ligaw kayong mga Baptist Ngayon mo lang siguro ito narinig Kasi hindi yan tinuro sa Baptist. Ang tagal ko sa Baptist, Pastor Dino. Wala silang alam. Pag nakabasa yan ng gawa, pare-parehas. Maraming uri ang gawa. Maraming uri ang pananampalataya. May dalawang uri rin ng kautusan. Kautusan ni Moises
at kautusan ni Kristo. Kaya si Pablo, hinihikayat niya yung mga Hudyo ayon sa unang Korinto 9:20 hanggang 21 na nasa ilalim ng kautusan sa kautusan ni Kristo. Yan, magkaiba yon, Pastor Dino. Oh, napapaiya ka ngayon, no? Magaling ka lang magsalita. Pero hindi mo naiintindihan yung mga ugat ng Biblia. Wala kang lalim. Generally sa'yo lahat ng kautusan pag nakabasa ka. Kaya yung ginamit mo yung Titus 3 ng 5, sabi diyan, tayo'y nangaligtas na hindi sa mga gawa nating sarili. Meron namang gawang ayon sa sarili, at meron ding gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaiba yon. Nung tayo, hindi pa tayo naliligtas, yung mga gawa natin, patay yan sa harapan ng Diyos. Ang katunayan, Hebreo 9:14. Gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos upang maglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay. Oh, di nyo alam yan sa Baptist. Okay, so dako tayo mga kapatid sa first cross ng ating affirmative. Pastor Dino ng Baptist, your time start now. Okay. Ang una kong tanong, Brother Mario, lahat bang nasusulat sa Biblia ay tama o mali? Lahat tama kung uunawain, lalagay sa tamang unawa. Kaya sabi ng Biblia, umatol kayo ng matuwid na paghatol. Lahat yan tama kung tama ang iintindi, maliban sa sinabi ni Satanas. O, tama, ginagawang mali. Okay. Sabi mo po lahat po ay tama po sa Biblia. So ang tanong ko sa iyo, Brother Mario, itong sa Biblia, bro, magtatanong po ako sa iyo dito po sa ito sa 9. Ito babasa ko tayo sa verse 9. Ano po ito basahin, Bro Mar? Objection, Ito moderator. Clarify question yan. Clarify question ako. Ano yung pinapabasa niya? Biblia ba yan o referensya gawa ng tao? Clarification Ito yan. po. Depende yan kay Pastor Dino kung i-clarify Apa. niya. So, Apa, sabi mo time stop po, ay ha? lahat na nasulat sa Biblia ay tama. Ito po ay The Living Bible, Romans chapter 4 verse 9, Brother Mario. Kasi sabi mo lahat na nasulat sa Biblia ay tama. So, itatanong ko sa iyo ito, bro, kung ano basahin ito. Ito, bro, Mario, ano basahin ito, bro? Ano daw basahin yan? Ayan, yung nasa 9, sabi diyan, Romans 4:9, sinasambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa Moderator, objection, moderator. Ito po. Wait objection muna. lang. Objection Ito tayo, po, moderator. Bro Adino, Pastor. Yung tinuturo ko, moderator, kasi lahat daw nasa Bible ay tama, so dito po ako nagtuturo, hindi po doon sa Tagalog, kasi yung paksa ko ay faith alone, so yung binababasa ko po ito, ano basahin ito? Okay, so Bro Mario, counter objection meron ba or hahatol na ako? counter ako. Bro Rasa, tumatanong lang siya, wag niya akong turuang sumagot. Okay. Bumabasa ako sa Tagalog para maintindihan ng tao. Ngayon, kung hindi niya kaya tanggapin yung sagot ko, bahala sa buhay niya. So ito, ganito. Okay, Ah, judgment natin. Open-ended question naman to, Brother Dino. Yung tinuturo mo, yan yung tanong mo. At kahit Opo, ito kasi Oo. kung anong basahin ito, Sige lang. So, ganito. Kung paano yan basahin ni Mario, bahala siya. Bro Mario, sagot, 20 segundo. Ano daw yun? Okay, nasagot ko, hindi doon sa pinapababa niya, dito sa Biblia. Objection, moderator mo na. Sinasambit nga baga- Hindi pwede yan, sabi niya, hindi daw sa pinababasa ko, ito ano muna, must be honored sa objection mo na. Ganito, Bro Dino. Bro, ganito. Wait lang. Hindi ganon, moderator Wait lang, Bro Dino. Malinaw ganito. na hindi daw sa binabasa sa tinuturo. Kasi ibig sabihin, dishonesty pa lang kaharap ko ngayon, moderator. Ganito. Kasi hindi lang isang Bible. Kahit ganito. Wait lang. Isang objection lang kasi mga kapatid. Gusto ko lang kontrolin again ang debate na ito. So, ang tanong ni Pastor Dino dito, yung tinuturo niya sa kanyang Ito, cellphone. hindi yung yan. sa'yo. Ngayon, ganito. Kahit Tagalog yung isasalita ni Brother Mario dyan, Bro Dino, yun talaga, tatanggapin ko yan. Kahit nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling kung ano yan, ha? So, Brother Mario, proceed ka sa 20 seconds. Ano daw yung tinuturo ni Pastor Dino? Okay, sasagot ako. Okay, ito sagot ko. Tanong niya, Roma 4:9. Ba't ako babasa dyan? Ano ka, bulok? Sinasambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli. O tungkol din naman sa di pagtutuli. Sapagkat sinasabi kay Abraham,
ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Sabi ng Biblia, Next question. ibinilang na katwiran ang Next pananampalataya question. ni Okay. Abraham. Bro Mario, Next question na po. next question. Ayon ba dito sa screen, Bro Mario, mababasa bang faith alone o hindi mababasa ang faith alone dito sa screen? Mababasa o hindi Okay. mababasa itong screen? Sige, sasagot ako. Diyan sa screen na yan, mababasa, pero mali unawa Amen. mo dyan. May faith alone dito sa Santiago, verse ng 24. Sumasagot ako, moderator, wag siya magbatin. Sumasagot ako. O yan, meron yung mababasang faith alone sa Santiago 2.24. O kaya wag mong gagamitin yan na patunayan mong faith lang ligtas na. Mali ka dyan. Meron din sa Santiago, hindi sa pananampalataya lamang, kailangan ng gawa. Santiago 2.24. Next question. Sabi mo lahat ng nasusulat sa Biblia ay tama at sabi mo rin nababasa dito sa screen sa may Biblia ko ang salitang faith alone. So sumagot Bro Mario, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Mali! Sagot ko, mali! No. Objection, moderator. Hindi magiging tama ang Objection mo na. kahit kailan. Objection. Kung mali ang umuunawa. Objection mo na, Bro Mario, ha? Wait lang, bro. So, may counter-objection ka naman dito. Pastor. Moderator, ang tanong ko moderator, categorical pinapipilian, yes or no. Hindi po Okay. tama o mali ha. Okay, Yes or no. Apo. Bro Mario, gusto ko lang Counter. i-confirm ng affirmative, yung yes or no niya. Counter ako. Objection. Counter-objection, proceed, bro. Okay, sige. Hindi niya yata ligaw ko. No, mali. No. Okay. Hindi, ulitin ko po. Okay na. So, ganito. No, ang sagot ni Apo. Brother Mario. Proceed tayo sa sagot, 20 seconds, Bro Mario. Okay. Ang sagot No. ko, mali. Hindi porkit nakalagay na faith alone, pananampalataya lang, ligtas na. Kahit kailan, hindi magiging tama ang talata kung mali ang umuunawa, kagaya yung mga Baptist. Kaya sabi sa Mateo 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Bakit? Daniel 12:10, wala sa masasama ang makakaunawa. Kasi nga kahit mang rape pumatay, ligtas ang Baptist. Kaya masasama kayo. Okay, next question. Ang sabi mo kanina, lahat ng nasusulat sa Biblia ay tama at nabasa mo rin dito sa Moderator. patay tayo Objection dyan. mo na. Bro, negative, ano yan? Objection. Sabi ko, lahat ng nakasulat sa Biblia tama, maliban sa sinabi ni Satanas. Na Okay, yung okay, tama, okay. ginagawang mali. Ayun. Okay, Yun ang so, sagot ko, kaya mali pa. Anong connection Okay, okay. sa Yes, bro, Lord. Pastor Dino, may counter-objection ka or magre-replace Okay, ka ng ang tanong? counter-objection ko, moderator, ang counter-objection ko kasi, hindi siya inline doon po sa construction ng pagtatanong ko, yung objection. Okay. Ano ba naman yan? Hindi nagpa-function. Sus Mariosip. Okay. So ganito, Brother Mario ha, dito sa pagtatanong Bro Mario, any observation ni Pastor Dino, either tama para sa'yo or mali, sinabi mo o hindi, tinatanggap pa din niya ng moderator as a valid question ha. So Pastor Dino, meron 10 seconds tayo pag may problema sa tanong. Pastor Dino, proceed ulit sa tanong, time resume. Okay. That's 3 minutes. Ang sabi mo kanina, tama lahat ang nasusulat sa Biblia. Sabi mo, lahat ha? So may nabasa ka sa Biblia na faith alone, kinonfirm ko sa iyo. So tama yon at ang sabi mo naman ay no. Sabi mo ay no. So sa makatuwid, babawiin mo ba Brother Mario yung sagot mong mali, yes or no? No! Ang sinagot ko, Amen. tama lahat ng Biblia, maliban sa mga ginamit ni Satanas. Na yung tama, ginagawa niyang mali. Katulad mo, yung mga tama, ginagawa mong mali kasi Satan ka eh. Huwag mong sabihin lang, tama. May sinagot ako maliban sa sinabi ni Satanas. Katulad mo, Satanas ka. Maliban sa bingi kata eh. Objection mo na moderator, siguro hindi naman siya tama yung bingi kaya ta, no? Okay. I-correct mo nga yan. Okay, so Brother Mario, hindi natin, wag ka lang mag-counter bro ha. So, yung Direct sa attack yan bingi, eh. pwede hindi mo naintindihan, okay pa yan bro. Pero yung sa bingi, please, refrain. So, Pastor Dino, proceed bro. Okay. Sunod ko na tanong ay ito. Dito ho ba ang stand ko kasi kina Santiago ay brethren in Christ, kapatid kay Kristo. Tanong, ginamit mo kasi pang counter itong Acts 23 verse 6. Ito ba ay brethren in Christ
o hindi? Sagot ko sa'yo, no. Hindi magiging Amen. tama ang talata kung mali ang umuunawa. Sa Acts 2, ang nakasulat, rin lang. Yan. Sa ang dating Biblia at magdabal ng Biblia. Kung laging Christ. Ngayon, ewan kung Biblia po, kung meron yan. Pero sa binabasa ko, ay bread lang. Hindi lang bread and kapatid. Merong bread rin, ay kaya ligaw ang baptist. Okay. So sa makatid, sabi mo kasi dito ay hindi po pala brethren in Christ at ang stand ko kanina ay brethren in Christ at pinipilipit mo, mayroong twisting kang ginawa sa mga presentation ko, ayon po doon sa presentation mo. Ipagpapatuloy mo pa rin bang pagsisinungaling mo, Bro Mario? Yes or no? No, hindi ako nagsisinungaling. Amen. Ang sinungaling ikaw. Kasi sagot ko ka nga kaganina sa'yo, tama ang Biblia, maliban sa mga ginagamit ni Satanas na talata. Na yung tama, ginagawang mali ni Satanas, katulad mo. Kaya walang faith alone, kulang yan. Kailangan manatili, kailangan may gawa dahil hindi makakatayo ang pananampalataya nang walang gawa, ayon sa Santiago 2:14. Okay. So sabi mo, nagno ka na hindi mo na ipagpapatuloy ang pagsisinungaling mo. Sabi mo ay no. So sa mga katwi, Bro Mario, ititigil mo na bang pagsisinungaling mo? Yes or no? No. Unang-una, hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ang sinungaling. Kaya lahat ng mga sinabi mo, sa lahat mo, pinakaat, pati yung mali-mali mong unawa, puro verses ang natag ko. Kita ko, tamali ka. Ang linaw nun. Kaya pahimuliya ka ngayon. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So shoutout muna sa ating mga nasa live. Sabi ni Judy Pensahan, ikaw nga si Satanas. Shoutout din mga kapatid kay Jonix Chong. No, hindi na daw niya ipagpapatuloy ang kanyang pagsisinungaling. Hahaha, naku Mario. Shoutout din kay Gio Medyo, itigil na. Hahaha. Shoutout din kay Pastor Ryan Fuentes, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagsisinungaling mo? No. JR Obenza, ano ba naman to si Dino? Parang ngayon lang nagdidebate. Gagamit pa ng ibang version, di naman susuporta sa Greek. Shoutout din mga kapatid dito kay Eming Tiamzon. Emi Alfonso, sabihin mo kay Dino, titibagin ko siya sa isang tanong lang. Shoutout din mga kapatid dito kay naka-Hebrew. Ayan. So shoutout kay Carl Rabatuza. Shoutout din mga kapatid dito kay sa Y ng Diyos. Santiago 2:24, hindi sa pamagitan ng faith alone, letra por letra. Shoutout din mga kapatid dito kay Rodrigo Progroso, nagmura na si Mario, manang-mana sa lidera niya. Shoutout din mga kapatid dito kay Jason Donaire, parang hindi na makikita yung mabuting gawa mo, Bro Mario. Shoutout din mga kapatid kay Bangon Abel, hirap makapag-unawa ng Ingles si Bro Super Mario. Bro Jim's channel is watching Tabaco City. Ayan, shoutout kay Brother Jim. At sa lahat ng mga Templar, shoutout sa inyo dyan. At nandyan din si Jason Donaire. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Pastor Dino, your time start now. 10 minutes. Okay. So ayun po mga kaibigan at kapatid, kung papansinin po ninyo, hindi nagalaw ang ating presentation. Ulitin ko Hindi nagalaw ang ating presentation katulad po ng ginamit ho natin kanina na ang kaligtasan, okay? Na ang number 1 natin na points, no, ay biblical basis. So pag sinabi pong biblical, nasa loob po ng Biblia ang ating batayan at hindi yun na-counter ni Brother Mario ang Romans chapter 3 verse 28 at Ephesians 2:8 hanggang 9, hindi po na-counter. Then, ang number 2 argument, theological implications. Hindi rin po yung nagalaw ni Bro Mario. Then, number 3, exclusion of works. Okay? Exclusion of works. Works are not a means of earning salvation and are excluded from the process of justification. Hindi po nagalaw ni Bro Mario. So isa lang pong ibig sabihin nito. Talo agad si Bro Mario. Bakit? Hindi na counter. Okay, bago po tayo nagkaroon ng presentation,
na-clarify po natin, ang faith alone applied lamang siya, no, sa justification in the sight of God. Hindi siya applied ang faith alone sa justification in the sight of man. Kasi po ang justification in the sight of man, results po yan ng mga taong naligtas na kay Kristo. Ay, Bro Mario, hindi mo naintindihan. Kaya hindi siya makapunto sa atin. Nagribat, labas naman po sa nilatag. Then, punta po tayo dito sa Santiago chapter 2, may sinabi doon, brethren in Christ. So, ibig sabihin, kapatid kay Kristo. Gumamit po siya doon, no, sa Acts chapter 23 verse 6, kapatid, ang tinutukoy doon, Brother Mario, lahi, kapatid, kalahi, kababayan, kalahi po. Ni Pablo, mga Saduceo, bakit? Mga Hudyo, ano ka ba? Iba pong kapatid sa pananampalataya. Hindi mo ata naintindihan, nakabasa ka lang ng kapatid eh. Ialamin mo muna, kapatid sa pananampalataya kay Kristo, no? Kapatid sa laman, kapatid sa pagkakakilanlan. Description. Ano ka ba, Mario? Alamin mo nga muna. Kaya malinaw pong aking paliwanag kanina, no? Na kapatid kay Kristo. Then, sabi niya pa doon, ay hindi ka kautusan ni Moses yan. Ano ka ba, Mario? Pag sinabing nomos, in all application, New Testament law at Old Testament laws. Ano ka ba? Nomos nga, general lahat. May nomos sa'yo, partial. Wala ka mababasa ng gano'n, Bro Mario. Alamin mo muna ang entole at alamin mo muna ang nomos. Ano ka ba? Then, eto, tinanong ko, lahat bang nakasulat sa Biblia ay tama, Bro Mario? Yes, tama daw. So, tama. Dahil ang paksa po namin ay faith alone. So, tama. So, may mababasa ba sa Biblia? Ano basahin ito, Bro Mario? Itong litra por litra napakagandang talata, faith alone. Ayaw basahin ni Bro Mario, basahin niyang faith alone sa Tagalog. Ano ko, Bro Mario? English. Faith alone. So, pinakita ko sa screen. Ayaw talaga ni Bro Mario. Ilang objection ako. Ibig sabihin po, mayroon si Bro Mario, napaka-dishonesty ni Bro Mario. Bakit? Siya po ang nagsisinungaling. Ang ama na po ay Diablo at siya mismo po yung Diablo. Oh, buhat sa pasimula, sinungaling. Hindi ka pa kaanib sa Biblia, hindi ka pa kaanib kay Soriano, sinungaling ka na. Lalo na kung kaanib ka na. Diyos ko Lord Mariusip, Maria di Garapon, Bro Mario, magbago ka agad. Okay? So ngayon, kung titingnan po natin, so sa mga katawid, may mababasa ba yan sa screen, Mario, na faith alone? Umamin din sa katagalan. Meron. So meron pala, pero iiwas. Pero mali ang pagkaunawa. O sige, unawain mo daw ang faith alone. Unawain mo daw ang faith alone. Ano bang pagkaunawa mo? Basahin natin ang faith alone, mga kaibigan. Ay, Bro Mario, oy. Sa susunod po, huwag ka masinungaling, bro. Ako kasi nagbabasa ko eh. Eto, Okay, wait ha. Bakit na po? Okay, ito. Sabi dito sa Romans chapter 4 verse 12. Pakinggan po ninyo, Mario. And Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is not the ceremony that saves them, for Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised, Bro Mario. Kaya yung mga good works na gawa ni Abraham, results yon ng kanyang pagkaligtas. Hindi siya gumawa para maligtas. Mali yung pagkaunawa mo sa talatang ito, Bro Mario. Kaya sabi ko, dahil nabasa ang faith alone, Bro Mario, na excluded po yung gawa sa justification po ng Diyos sa harapan niya, ipagpapatuloy mo pa bang pagsisinungaling mo, Bro Mario? Yes or no? Ang sagot yan, no. Una-una ang punto, hindi niya daw ito pagpapatuloy pagsisinungaling niya. Admitted siya na sinungaling siya, pero hindi niya na ipagpapatuloy. No daw, hindi pagpapatuloy. So sa makatuwid, confirm natin. So sa makatuwid, Bro Mario, ititigil mo na ba yung pagsisinungaling mo? Yes or no? Binawi agad. Ang sabi yan, no. Ipagpapatuloy niya pong pagsisinungaling niya. Hindi niya talaga daw ititigilan, Bro Mario. Diyos ko. Maawa ka sa mga
nang believe sa iyo, mga MCGI dyan, no? Wala naman yan, eh. Wala yan. Kaya, mga kaibigan, nadali agad si Bro Mario sa unang tanungan pa lang. Okay? Hindi na nga siya nakapunto sa presentation. Hindi pa siya nakapunto sa cross-examination. Inapupuntusan pa natin siya sa cross-examination natin sa kanya. Wala siyang minigalaw doon sa ating tindig. I-present natin ulit. Hindi man lang nagalaw ni Bro Mario eh. Ito Bro Mario, pakinggan mo mabuti. Baka sa pangalawang pagkakataon. Maribat mo na ito bro. Ito. Una, tandaan po natin, biblical basis, Brother Mario. Salvation is by faith alone as stated in Romans chapter 3 verse 28, in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not of works. Ang sabi po, not of works. Ano ba ang works doon? Law ba yan? Hindi, oy. Lahat pong may activity, lahat pong na may obedience, lahat pong may effort, excluded doon sa pagkaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, Brother Mario. No? Sa Romans chapter 3 verse 28, for we hold that person is justified by faith, sabi niya, apart from the works of the law. Ayan. Dagdagan na nga natin presentation natin. Number 4, glory to God alone. Number 1 muna, biblical basis. Number 2, theological implication. Number 3, mga kapatid, exclusion of works. Number 4, Bro Mario, glory to God alone. Salvation by faith alone gives all glory to God, not to human works or efforts. Gets? Kasi po, paggawa ay ginagawa natin para po sa atong ito. Ang glorification po ay nasa Diyos. So hindi po nag-glorify ang Diyos po doon sa gawa mo. Sapagkat wala yung kanyang katwiran doon, Brother Mario. Kaya sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace, yung grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves. Sabi niya, hindi sa iyong sarili. It is the gift of God. So sa Diyos po ang regalo. Not of works, hindi sa gawa. Lest any man should boast. Kasi yung gawa mo pala, Bro Mario, pwede mong pagmamayabang yan eh. Kaya wag mong sabihin na disagree ka po sa katwiran ng Diyos sa pananampalataya lamang. Kaya po, ang kaligtasan, tandaan po natin ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang na walang kalakip na gawa. Yung mga talatang ginagamit mo, ikaw ang hindi nakakaunawa po roon. Brother Mario, lahat ng talatang ginamit mo, wala lamang pong tumutukoy sa kaligtasan. In 1 Corinthians chapter 1 verse 29 to 31, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, you are in Christ Jesus. In Christ pa rin daw po, Mario. Huwag kang gumamit ng hindi in Christ, ha? Ikaw na nagsabi na hindi yun ka in Christ, ha? Who became as wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that as it is written, let the one who boast in the Lord. No, Brother Mario, if salvation were by works, human could boast about their own efforts, Bro Mario. So, kaya kung sa pananampalataya lamang, sabi po ng 1:17, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, naroon ang katwiran ng Diyos, Mario. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay, eto una kong tanong sa'yo, wag kang magsisinungaling, may video to. Sabi mo kaganina, basta pag sinabi ng mga apostol, mga kapatid, nakausap. Tanong ko sa'yo, sinabi mo yan, wag kang magsisinungaling. Pag sinabing kapatid, ligtas nakausap. Yan, tanong ko sa'yo, yung nasa Acts ba ng 23, ng 6, sabi ni Pablo sa mga Saduceo, mga Pariseo, at lahat ng mga nandoon, sumigaw siya. Mga kapatid, tanong ko sa'yo, lahat ba yon ligtas? Oo o babaguhin mo sagot mo? Categorical. Kung in Christ, oo. Tulad na sa Santiago chapter 2, Okay, my brethren. Objection? Bro Mario, objection mo.
Oo, babaguhin niya yung sagot niya. Kasi sabi niya, pag sinabing kapatid, ligtas na daw yon basta nagsalita apostol na kapatid. Kaya tinatanong ko kung ligtas na yung kausap doon lahat. Oo, Saduceo, babaguhin. Pariseo, yung ba lahat ligtas? Oo. O babaguhin mo yung sagot mo, hindi. Counter mo na, Counter counter. objection, Sumagot proceed. ako, moderator, di ba? Counter Ah, objection. ang ganda ng sagot ko, no? Oh, ang ganda ng sagot ko, moderator, no? Oo, ang sagot ko sa Santiago chapter 2 kasi nga in Christ. Okay, okay. Ano ka ba, Mario? Okay, okay. Counter Okay, objection pa ulitin ko. okay. Okay. Oh, wala So, pa. ganito. Hindi So, ka makapuntos dito. okay. So, ganito. Ready namang sumagot si Pastor Dino. Ang sagot niya dito ay Oo. oo. Proceed ka ulit sa 20 seconds. Ayon po sa Santiago chapter 2, ang sinabi ko, kapatid kay Kristo, kapatid in Christ, brethren in Christ, Bro Mario, maliunawang brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ in Christ, Bro Mario. Okay, next Huwag mong question. ipag-mix. Ayun, next Sus Maria, question. huwag mong Sabi ko. wait lang. Next question. Okay. Okay, Wait lang. sabi ko. Hop, hop. Ow. Hop, hop. What? Wait lang. Okay. May Okay. 10 seconds pa, Bro Mario. Iba ang kapatid which is kalahi, description sa kalahi. Iba po ang kapatid sa biological, iba sa pananampalataya, Bro Mario. Okay, next Ah, question. Tanong ko sa'yo. Sabi mo kaganina, basta pag sinabi ng mga apostol na kapatid, ligtas yon. Sabi mo, oo. Huwag ka magsisinungaling, nag-oo ka. Oh, kapatid sa pananampalataya, oo. Ba't Santiago 2? Yan ang tinatanong ko. Hindi yung kausap ba sa Acts ng 2? Anong 23 ng 6? Mga Saduceo, Pariseo, sabi niya mga kapatid. Tanong ko sa'yo, ligtas ba yon? Oo o hindi, categorical. Yung tunay, oo. Oo, yung tunay. Yung tunay na kapatid sa pananampalataya. Katulad ng mababasa natin sa James chapter 2. Mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo. Of course, ligtas talaga, Bro Mario. Pero pag kapatid lang na i-description sa lahi, hindi talaga yun. Bakit po? Hindi mananampalataya, Bro Mario. Katulad po ng Okay, kapatid mo. Wait lang. Hindi pa, huwag ka mo nang mag-next. Okay. Oh, Bro Mario, si moderator na mag-next question, huwag ka na sumali. Ito, katulad na Bro Mario, hindi lahat ng kapatid mo ay lalaki, may babae din. So, wag mong i-count na lalaki lahat. Yan ang big point dito. Okay. Ibig sabihin, sabi mo kaganina nung tanungin kita, pag sinabi ba ng mga apostol na kapatid, ang kausap ba, ligtas yun? Sabi mo, oo. Sa pananampalataya. Oo. Tanong sige. ko sa'yo, sabi mo ngayon, meron palang mga kapatid hindi ligtas na kausap. Ngayon, tanong ko sa'yo, alin sa dalawang mali mong sagot ang dapat paniwalaan? Kanina sabi mo, lahat ng kausap na kapatid ligtas. May video to, wag kang magsisinungaling. Ngayon naman, binabawi mo na sagot mo. Ano ba dapat namin paniwalaan talaga? Ligtas ba pag sinabing kapatid? Oo o hindi, categorical. Abay, oo, kapatid sa pananampalataya, nabasa na natin sa Biblia. Oo. Kapatid sa pananampalataya, Bro Mario. Hindi kapatid sa laman. Hindi description ng pagiging kapatid sa, tawag na ito, description po sa kalahi lamang. Kaya mali po yan. Mali pagkaunawa mo, huwag mong i-general. Katulad na lamang na iglesia ng Diyos. Okay po. Next question. Tanong ko sa'yo, pag meron ka bang buong pananampalataya tapos wala kang pag-ibig, meron ka bang kabuluhan? Meron o wala, categorical? Apay, sa Diyos meron po sapagkat ang katwiran nandun po. Bakit po? Kasi ang Diyos po'y nasa sayo, ang Diyos ay pag-ibig, Bro Mario. Kaya ang pananampalataya mo'y naging magkabuluhan sapagkat ang sinampalatayan mo, ang Diyos ay pag-ibig. In John 3:16, for God so loved the world by pag-ibig that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Naku, ligtas talaga, Bro Mario. Sa Diyos ang kabuluhan. Next question. Sabi ni Pablo, unang Korinto 13:2, sabi niya, at kung magkaroon ako ng kaloob ng buong pananampalataya, datapot kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi ni Pablo, kahit meron kang buong pananampalataya, pag wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Sagot mo naman, kahit na may pananampalataya ka, may kabuluhan ka. Ngayon, tanong ko sa'yo, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? Eto po. Categorical. Sagot. Ako nagsasabi ng totoo at si Pablo. Bakit ang tinutukoy ni Pablo dyan na walang kabuluhan ay ang MCGI? Kasi kung may kabuluhan ng MCGI, Bro Mario, sana kaanib ka na dyan. Hindi ka kaanib dyan eh. Naging baptist po si Pablo. Nag-object. Negative. Anong objection? Time stop. Yan tanong ko sa kanya, sabi niya kasi wala daw kabuluhan.
Sabi ko sa kanya, kung meron ka buong pananampalataya, meron ka bang kabuluhan? Meron ka bang kabuluhan? Sabi ko. Sabi niya, meron daw. Ngayon, si Pablo sabi, kahit may pananampalataya ka, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Ngayon, kontra sila ni Pablo. Ngayon, sabi niya, vote daw. Pwede ba yun, Anong vote? moderator? No. Objection. Wala akong Counter sinabi na objection. vote. Ano ha? Counter objection. Counter objection, moderator. Wala akong sinabi na vote ha. Ang sabi ko, ako, Sabi niya, kasama sa explanation. Wait lang. Kontra sila. Wait Okay. lang, bro Makinig- Mario. Okay makinig ka ka na, muna. bro. Nakita ko na sa iyo ha, yung objection mo. Okay. Kay Pastor Dino Okay. to, tapos judge ako para Okay. tuloy-tuloy tayo. Ang sagot ko, moderator, ako nga, din yung si Pablo, part po ng explanation ko yung tinutukoy ni Pablo doon, MCGI daw yung walang kabuluhan doon. Okay. Oo, So, yung ganito sagot mga ko. kapatid. Sa nakuha kong sagot ni Pastor Dino, ang sagot niya ay siya at si Pablo daw. Ngayon, yung paliwanag niya, Brother Mario ha, kahit tama yan or mali, proceed pa din. Bro, Pastor Dino, again, 20 seconds, ikaw at Okay. si Pablo. Okay, thank you. Okay. Ako ang tama at si Pablo. Sapagkat ang tinutukoy ni Pablo doon na walang kabuluhan ay ang MCGI. Kasi kung may kabuluhan ang MCGI, Bro Mario, sana nabaptize ka na dyan. Sapagkat si Pablo ay baptize siya. Bakit po? Si Kristo kasi baptize eh. Kung ano yung ulo, ganun yung katawan. Hindi pwede na iba yung ulo sa katawan. Ganito, naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Oo o hindi, categorical. Hindi po kung sa kaligtasan ng kaluluwa, pero kung sa kaligtasan po, pero kung sa gawa po, justification sa paningin ng Diyos sa Santiago, abay, oo, tama yun. Pero kung sa kaligtasan, mali ka dun. Yan ang sagot ko, Bro Mario. Ibig sabihin ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay, mali ba sa Santiago doon? O hindi siya mali, categorical? Magiging mali siya kung MCGI si Santiago. Objection, moderator, di siya doon, categorical. Mali ba siya o hindi siya mali, categorical? Okay, so counter Sumagot na objection. Pastor. Objection, tumakbo. Ang counter Wait lang. ang counter objection ko, kung MCGI nga po si Santiago, mali. Ang sagot ko mali kung MCGI si Santiago. Okay, so ganito, judgment natin, ang pagpipilian dito, yung mali ba si Santiago. Ngayon, ang sagot ni Pastor Dino, yung unang lumabas sa kanya, mali, tapos meron siyang paliwanag doon. Pastor Dino, tinatanggap ko yun ha. Positive. Sagot. Kung MCGI po si Santiago, mali. Bakit po? Pero ang tinutukoy nga po doon ni Santiago ay katulad ng pagkaunawa ng Baptist, justification in the sight of man. Pero yung Santiago po ng MCGI, mali yung tinuturo kay Bro Mario. Kaya pili talaga ni Bro Mario maliin si Next Santiago question. nila. Next question. Okay, mali Sige mo. si Santiago, yan ang sagot mo, mali siya. Okay, next question. Tanong Kung ko sa'yo, MCGI yun. Santiago, Wait lang. sapagkat kung paano ang katawan na walang Time. 7 minutes time. Segundo lang tayo. Wala na Bro Mario. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Kay Kiko Science, salamat Bro Rasha, panalo na Bro Mario, puro patutsada si Dino. Shoutout din kay Judy, mali si Santiago kasi si Mario ang nagbabasa sa sulat niya. Shoutout din kay Tito Baliguat, saan mo mababasa letra por letra na si Kristo ay baptist. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, kahulugan ng pag-ibig ang sinasabi dyan ni Pablo. Walang kinalaman ang MCGI dyan, Dino Diaz. Shoutout din mga kapatid kay John X Chong, hindi pa pala nabaptize sa MCGI si Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay The Bread of Our Soul. Itong mga pastor ng Baptist gaya ni Bro James at Dino, mga inutil, hindi kayang magligtas. Unang Timoteo 4:16. Shoutout din mga kapatid dito kay Saway ng Diyos, Santiago 2:4, hindi sa pamamagitan ng faith alone. At Jason Donaire, masama ang mangbintang Bro Mario. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Rayan Fuentes. Utak ka lang ka, umiiyak na yan, kulto na yan. Mga kapatid, ako tayo sa rebuttal ni Brother Mario. Your time starts now. Okay. Salamat po, magandang gabi po, no? Merong umiiyak sa comment, no? Yung duwag, si Fuentes. Matagal ko nang hinahamon, takbo ng takbo. O ngayon, eto. Tumanong siya kaganina, sabi niya, lahat ba ng sulat sa Biblia tama o mali? Sinagot ko, sabi ko tama. Maliban sa mga talata na ginamit ni Satanas na ginagawa niyang mali kahit tama. O ngayon,
pinipilit niya, sagot ko, tama. Ang sagot ko nga, tama nga, pero maliban sa mga ginamit ni Satanas, na yung mga tama ay ginagawa niyang mali. At ikaw yon si Satanas. Yan kapatid, no? Pinagpipilitan niya, yan kapatid, no? Ngayon, mapapahiya ka ngayon. Sabi niya, ipagpapatuloy mo pa ba yung kasinungalingan mo? Yes or no? O sagot ko, no. Kasi unang-una, hindi ako sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Kasi alam mo kung bakit? Sabi mo kaganina, pagkausap ng mga apostol, pag sinabing kapatid, lahat yon ligtas. Nung nilabas ko yung Acts ng 23 ng 6, sabi ni Pablo, datapot ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseyo at ang iba'y mga Pariseo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin, mga kapatid. Tinanong ko siya ngayon, sabi ko, lahat ba ng kausap ng Santiago, tinawag niya mga kapatid, lahat ba yan ligtas? Ngayon, bumawi siya. Sagot niya kaganina, pag sinabi raw kapatid, ligtas. Ngayon, sabi niya, yung mga in Christ lang daw. Yung mga in Christ. Ngayon, binabago niya yung sagot niya. Mapapahiya ka ngayon. Tapos kaganina, yung mga nilatag ko daw, walang kwenta. Gumagawa lang daw ako ng istorya, labas na raw sa mga talata. Yung pala, kung papansinin niyo yung mga nilatag ko, pinapakita ko yung pagkaligaw niya. Kasi ang kanyang paniniwala, lahat ng kautusan pare-parehas. Binas ko kaganina, meron palang kautusan si Kristo at iba sa kautusan ni Moises. Napahiya siya doon. Kaya hindi niya mabaluktot ngayon sa kanyang latag. Kasi nahuli yung bunganga niya, yung kasinungalingan niya. Ngayon, sabi niya pa daw, yung patungkol daw sa kapatid, in Christ daw yung sinasabi niya. Alam mo, Pastor Dino, napakasinungaling mo. May video to. Sabi mo, pag sinabing kapatid, ligtas ang kausap. Ngayon, umaatras ka, kumakaambyo ka. Sinasagot mo ngayon, in Christ, in Christ. Napahiya ka ngayon. Ngayon, sabi niya, no? Si Abraham daw, sa Roma, ginamit niya yung Roma 9 ng 4 Sabi niya, Abraham daw, faith alone. Yan ka mali. Ito pakinggan mo, mali mo Sa Genesis ng 15 ng 6, sabi diyan, itunuring si Abraham na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya. Yan, sabi sa Genesis ng 6, ng 15 ng 6. Ngayon, hindi ibig sabihin ligtas na si Abraham dahil pananampalataya. Pag binasa mo yung Genesis ng 17 ng 1, sabi ng Diyos sa kanya, magpakasakdal ka. Bakit? Kailangan kasi ang pananampalataya ay maging sakdal sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng magiging sakdal ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Colossus 3 ng 14. Kaya naman, pinatunayan ni Abraham yung pagmamahal niya sa Diyos na higit pa sa pagmamahal sa kanyang anak. Inihandog niya yung kanyang anak doon sa dambana. Kaya sabi ng Santiago 2 ng 21-22, naging sakdal ang kanyang pananampalataya. Yan, naiwanan ka, Pastor Dino. Doon ka lang sa faith alone. Hindi mo naaral yung pagiging sakdal. Yan, kaya ligaw kayong mga baptist. Bumabasa ka pala ng Roman 9 ng 4, hindi mo pala naiintindihan. Faith alone, faith alone. Puro niya maging sakdal ng mali ka dyan. Genesis 17 ng 1, Santiago 2 ng 21-22. Nagawang pananampalataya yung layo niya. Magitan ng gawa. Kaya Abraham ay naging sakdal ng kanyang pananampalataya. Pinagpasaya. Yan, ligaw kayong mga baptist. Hindi nyo alam yan. Ngayon, sabi mo pa, hindi daw ako nakapuntos sa presentation niya. Lahat nga ng mga presentation mo, latag mo, pati mga tanungan, pinapakain ng mga sitas Yung maliling unawa mo Gaya ng mga kapatid. Meron palang kausap si Pablo, tinatawag na kapatid pero hindi ligtas. Sabi mo, lahat ng kausap na kapatid, pag sinabing kapatid, ligtas. Doon pa lang, mali ka na. Kautusan ni Kristo, kautusan ni Moises. Hinihikayat pala ni Pablo sa unang Korinto 9:20 at saka 21, yung mga nasa ilalim ng kautusan ni Moises sa kautusan ni Kristo. Magkaiba pala yun. Sabi mo kaganina, generally, nomos, nomos. Doon pa lang, mali ka na naman. Sabi mo, wala akong nagiba. Gibain natin yung Efeso 2. Sabi niya, hindi raw kayang gibain Ito, babasa tayo Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng palataya. At ito hindi sa inyong sarili. Meron pa lang sa inyong sarili. Ano yung sarili? Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Yan. Meron pa lang sarili na hindi sa pamamagitan ng gawa.
O yan, gawang ayon sa sarili yan. Iba ang gawang ayon sa sarili sa gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang di nyo alam. Merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos, Pastor Dino. Baka hindi nyo inaral yan. Ang katunayan, Hebreo 13 ng 21. Yan, basahin mo yan, yung Hebreo 13 ng 21. Eto babasahin natin para matuto si Pastor Dino. Hebreo 13:21. Sayang naman naubos yung oras ko. Ayan. Yan, gawang ayon sa kalooban ng Diyos yan, Pastor Dino. Hindi gawang sarili. Teka lang. Yan. Sa kanya pala, pag nakabasa sila ng gawa, generally, lahat ng gawa pare-parehas. Sa Biblia, merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos at merong gawang ayon sa sarili. Ito, basa. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Ayan. Meron palang gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi gawang ayon sa sarili. Ang katunayan nga, Titus 3:5, gawang ayon sa sarili yan. Ito, basa. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa nating sarili. Yan. Hindi tayo dyan naligtas, sabi ng Biblia. Sa katwirang ginagawa nating sarili. Kaya ligaw kayong mga Baptist sa Efeso 8:2-9. Gawang sarili ang tinutukoy dyan. Hindi gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaiba yon. Anong katunayan? Ito sabi ni Pablo. Pilipos 3:9. Sabi ni Pablo. At ako'y masumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili. Yan, meron palang katwirang aking sarili, sabi ni Pablo. Ano yon? Sa makatuwid bagay sa kautusan. Yon. Kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, wag akong masumpungan ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan. Gawang pagsunod sa kautusan na gawang sarili. Kasi kayo pag nakabasa kayo ng gawa generally hindi nyo pala alam ang gawang ayon sa kalooban ng Diyos at gawang ayon sa sarili. Kaya ligaw kayong mga Baptist. Roma 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Meron palang mga tao, hindi alam yung katwiran ng Diyos katulad ng mga Baptist. Nagsusumakit silang maitayo ang sariling kanila. Yan nga yung mga gawang ayon sa sarili, hindi nakakapagligtas yan. Yan yung nasa Efeso 2:8-9. Yan, na ito hindi sa ating sarili, hindi sa ating mga gawa. Ligaw pala kayo pahiya ka ngayon. Hebreo 13:21. Ano yung gawang ayon sa kalooban ng Diyos? Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Meron palang gawang ayon sa kalooban ng Diyos mabubuting gawa, sabi ng Biblia. Ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan. Sumusunod ka kay Kristo, gumagawa ka ayon sa katwiran ni Kristo. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan, ligaw kayong mga Baptist. Bakit? Hebreo 9:14. Gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos upang maglinis sa ating mga budhi na sa mga gawang patay, upang tayo magsipaglingkod sa Diyos. Meron palang mga gawang patay. Nung wala pa tayo kay Kristo, mga gawang patay yun. Pero nung na kay Kristo na tayo, meron ng gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kayo, pag nakabasa kayo ng gawa, generally, kaya ligaw ka. Yung mga sitas na mga nilalatag mo, binabalik ko sa'yo lahat pinapakain ko sa'yo Magaling lang yung bunganga mo sa mga tanungan. Pero sa katwiran, wala kang laban. Kinakain mo mga sitas, ibinabalik ko sa'yo. Letra por letra. Wala ka namang inalalatag na maganda Ang tanong, nagiba ba yung Epeso? Gibang-giba. Gawang ayon sa sarili pala yun Iba yung gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nung tanungin kita, tanggap mo pala, sabi mo, na yung gawa na aariing ganap ay nakakapagligtas sa Santiago. Yung unang tanong ko sa'yo, tinanggap mo. Oo. Pahiya ka ngayon. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Dino, your time start now.
Okay, sapagkat hindi ka, Brother Mario, naniniwala na maliligtas ang tao, no, sa pananampalataya lamang or faith alone, tanong, kung gumagawa ba kayo gumagawa ba kayo, Bro Mario, para sa kaligtasan? Nasa sarili ba kayo o wala kayo sa inyong sarili? Sagot ko, pagka gumagawa ka ng kaligtasan, Objection, moderator. Objection. Okay. Ang tanong ko, moderator, categorical, kung gumagawa ba kayo ng kaligtasan, Bro Mario, nasa sarili ba kayo? Nasa sarili ba kayo o wala kayo sa inyong sarili? Okay, nasa sarili or wala sa sarili? 10 seconds ako. 10 seconds, Yun ang proceed. tanong. 10 seconds! Proceed lang sa Sagot ko 10 sa'yo, seconds. may gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Wag mo i-general, kaya ligaw kayong mga Baptist. Hindi pag nakabasa kayo ng gawa, hindi na nakakapagligtas. Next question. May dalawang Okay, uri ng next gawa. question. Next So question. sa makatoy, next question, sa makatoy, Bro Mario, dahil hindi mo masagot, wala kayo sa inyong sarili o nasa sarili kayo pag gumawa ng kaligtasan? Moderator, hindi ko raw masagot. Sumagot nga ako, baka di niya lang narinig. Baka Counter, objection, makapagsalita. moderator. Objection mo na, moderator. Ano yun? Hindi 10 seconds, yung sagot na nag-objection siya eh. Teka, time stop muna. Hindi ko masyadong maklaro yung 10 seconds ba yun or objection na. So, Brother Mario, nag-object ka ba, bro? Kasi moderator, hindi po sagot yung sa kanya ng 10 seconds. Iyak yun. Objection yun. Okay. Objection ako, moderator. Wala akong paratangan. Una siya umiiyak kaganina pa. Okay, Pinapakain ko siya ng mga sitas. Lahat ng Okay, lata niya, okay. kinain niya. Okay, so objection mo, ganito, Bro Mario, ganito. wag ka nang umiyak. Ganito mga kapatid. Huwag kayong mag-usap muna. Hindi ko matukoy yung objection ba yun or 10 seconds. Pero ipaulit ko muna kay Brother Dino. Tapos tingnan natin kung paano sagutin. Pastor Dino. Ang tanong ko kasi sa kanya, moderator, noon bang gumagawa kayo ng inyong kaligtasan, Bro Mario, nasa sarili ba kayo ninyo o wala kayo sa inyong sarili that time? So, again, Categorical. Gusto niyan sagutin ko, madali lang naman yan. Sagot ko, Categorical. Nasa sarili daw. Nasa sarili. Okay, proceed Kaya sa... mga minamahal ko, kung paano nga inyong pagsunod sa Diyos ay hindi lamang sa harap ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Yan. Meron palang gawa na sariling pagkaligtas. May gawang Baptist. Kaya, Okay, next question. Sabi mo, ay nasa sarili ka nung gumagawa kayo ng kaligtasan. Sabi po na Apostol Pablo sa Efeso 2:8, Bro Mario, sabi ito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. So tanong ko sa iyo, tama ba si Apostol Pablo o mali? yan, mali. Hindi magiging tamang Mali! yung sinasabi dyan, wala pa sa Panginoon yun yung gawang sarili. Pero pag nasa Diyos ka na, meron ng gawang sarili na ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 3:21, na nakakapagligtas. Ayon din yan sa Pilipos 2:12. Mali pang unawa mo dyan. Sabi mo, wala sa sarili si Pablo. Si Efeso 2:8, mali. So sa makatuwid, hindi ko tapos Bro Mario, anong objection? Tingnan mo, napakasinungaling nitong pastor na to, no? Sabi niya, wala daw sa sarili si Pablo, sabi ko raw. Sinungaling, harap-harapan, no? Okay. Napakasama naman itong pastor na to, napakasinungaling, oh. Okay. Wala so, naman ako sinabi ganyan. Counter mo na, wag mo na, tama ng iyak yan. objection, wala daw siyang sinabi na gano'n. Pastor Dino? Base moderator base sa pangingisay at iyak ni Mario, ito moderator. Kasi ginamit niya si Pablo, included si Pablo dito. So mali daw po, wala sa sarili si Pablo dito. Kaya tama po ang tanong ko, kung construction tanong ko tama. Okay, so ganito mga kapatid, judge muna ako mga kapatid sa objection. So ganito, Brother Mario, dito kasi kahit nagsasabi ng totoo si Pastor Dino na yun daw yung sinabi mo, or nagsisinungaling si Pastor Dino dito, tinatanggap pa din yan sa moderator as a valid question. Pero kung merong problem dun sa tanong, mag 10 seconds ka, paliwanag mo na lang. Pastor Dino, again, proceed sa tanong. Okay, proceed. Sabi mo kasi, si Pablo dito ay wala sa sarili. So itatanong ko naman sa'yo ulit, si Efeso 2:8. Proceed pa din to, bro. Bro, ganito, bro. Mamaya na, Again, bro. Same to, bro. Proceed pa din to. Kahit para sa'yo, kung ano man yung tanong. Sagutin mo 10 seconds kung may problem. Proceed, bro. Dito. Mag 10 seconds ka kasi pang mahina yan. Okay. Efeso 2:8. Sabi dito, sabi mo si Pablo ay wala sa sarili. Mali, sabi mo. So sa makatuwid,
Tama ba si Pablo dito, bro? Tama ba si Pablo dito na naligtas hindi sa sarili? Tama si Pablo dito o wala sa sarili? 10 seconds. Proceed. Wala akong sinabing wala sa sarili si Pablo. Galing yun sa bunganga mo, demonyo ka. Wag mo akong paratangan ng hindi ko sinabi. Objection, moderator. Ano na, moderator? At home yun, at home. Wait lang. No objection tayo sa 10 seconds. Tapos, time Okay, na. 10 seconds. Pero ganito, yung demonyo ka, okay pa yan sa akin, Pastor Dino. So, proceed lang. Demonyo ka din, Mario. Okay ba yun? Okay. So, next question. So, sa mga katoy, ginamit mong episodos 8, episodos 8 kanina, bro, Mario. Binasa mo kanina, humaba dila mo. Ang sabi mo, sapagkat si biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Clarify ko. Tama ba yung pagkabasa mo kanina o mali? Clarify. Clarify muna, time stop. Clarification, Brother Mario. Okay. Yan ang clarify ko. Ano yung quintessence ng tanong niya? Anong quintessence? Para ka namang si Diyos may quintessence. Ano yung sinsilyo? Okay. So, yun lang yung clarification. Pastor Dino, Bro Mario, Ano yung quintessence ng tanong niya? ganito. So, Pastor Dino, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Hindi, magtatanong talaga ako mga quintessence. Mamaya ka na ganun mga quintessence. Okay, so yun lang talaga, Bro Mario ha. So, paulit ng tanong tapos tingnan natin. Paulit mo na ng Mga tanong. quintessence. Sa among theological kina mga quintessence. Ito. Bro Dino, proceed. Proceed. Sa episodos 8, hindi quintessence ha. Sa episodos 8, ginamit mo ito kanina, Bro Mario, humaba yung dila mo. Sabi mo, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Tanong, tama ba yung pagkagamit mo dito kanina, Bro Mario, o mali ang pagkagamit mo? Tama ba daw o mali? Tama. Tama. Yung tinutukoy Amen. Pero nung wala pa tayo sa Panginoon, gawang patay yon, sabi sa Hebreo 9:14. Pero nung nasa Diyos na tayo, gawang ayon na sa kalooban ng Diyos ang mga ginagawa natin. Pilipos 2:12, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Pahiya ka ngayon, kakain ka ng mga sita sa akin. Sabi mo kanina, umagri ka dito, sabi mo dito, tama si Pablo na sila'y naligtas dito na hindi sa sarili, kundi sa pananampalataya. Tama si Pablo, sabi mo. Tanong, injection na naman. Bro Mario? Pinaratangan niya ako, sabi ko raw tama si Pablo. Ang tanong niya sa akin kung tama ako o mali ako. Ako ang tinatanong niya, hindi si Pablo. Sagot ko, tama ako. Okay. Yan, sabi niya si Pablo daw ang sinagot ko. Sinungaling talaga, Sinungaling. Nag-object ka doon sa premise, Brother Pastor Dino, may counter-objection or... Ang counter-objection ko, moderator, ginamit niya po ang sulat ni Pablo kanina. So, ang follow-up question ko, dahil tama si Pablo, na sinabi mo yung tama, ginamit mo yung sulat ni Pablo, dahil tama si Pablo, yan ang tanong ko. Ituloy ko yung talaga yung tanong. So, judgment natin dito, again, Brother Mario, any observation ni Pastor Dino dito, kung ano yung kanyang stand niya dito, hindi pinapakilaman ng moderator yan. Kung tutol ka doon, pwede mo sagutin ng 10 seconds kung merong problem sa katanong. Pastor Dino, paulit ng tanong, tingnan natin kung paano. Okay. Sabi mo, dahil tama si Pablo, naligtas sila hindi sa sarili, kundi sa pananampalataya, at sabi mo ay tama. So, ngayon, babawiin mo ba ang sagot, ang sagot mo yan, Bro Mario, na sila ay naligtas hindi sa sarili, kundi sa pananampalataya? Babawiin mo ba yung sagot mo? Yes or no? Yes or no? No! No! Ang sagot ko, Amen! gawang ayon sa sarili yan. Naligtas sila, gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hebreo 13:21. Ayon sa kalooban, pakasakdalin kayo na gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Iba yung gawang ayon sa sarili at iba yung gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ligaw kayong mga Baptist. Next question. Tama, sabi ng Mateo 13:13. Next question na. Next question na. Bro Mario, tama na. Papat. Okay, ito tanong ko na, Bro Mario. Sabi mo kanina, tama si Pablo, naligtas, hindi ayon sa sarili, kundi sa pananampalataya. Ito, Bro Mario, itanong ko sa iyo, sa Roma chapter 3 verse 28, sabi dito, Bro Mario, for we hold that a person is justified by faith apart from work of the law. Time na.
So mga kapatid, sige. dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At shoutout muna tayo sa mga kapatid dyan sa ating live. Shoutout sa ating current views ngayon. Meron tayong halos 50 to 60 kanina mga kapatid. Silvanos dyan, sabi niya magtanim ka na lang ng kamote bro Mario. Iyak ka talaga dyan. Shoutout din kay Reuel Celebran ng SDA. Grabe naman si Bro Dino. Humaba daw ang dila ni Bro Mario. Ano ba yan si Bro Mario? Babalo na. Shoutout din mga kapatid kay Carl Rebatosa. Kailangan daw good works sa kaligtasan pero kabaliktaran ginagawa ni Mario. The bread of our soul, panalo na si Dino sa kademonyuhan. Ito din mga kapatid kay Pastor Aguilos II. Injection na naman. Jeronimo Bacos Lamping, game over na si Mario. Melvin Ponce Sibangan, MCGI parang bata na. Ito din kay Rogin Lamping. Mahaba talaga dila ni Dino. Natural lang yun sa mga isang demonyo. Bangon Abel, lakas bad words ni Mario Tapos kailangan daw ng good work sa kaligtasan. Shoutout din kay ML Alfonso Bro Russia kasi allow yun demonyo. Ayan tuloy, libre gamitin. Shoutout din mga kapatid kay Judy Pinsahan Russia, bakit ako lang yung ganyan na okay lang yung ganyan na tawaging demonyo. At Melvin, shoutout sa iyo. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at dito mauna si Brother Mario bilang negatibo mga kapatid na patutunayan na ang faith alone. Bro Mario ng MCGI, your time start now. 5 minutes. Okay, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon, kitang-kita nyo kasinungalingan ni Dino. Sa mga tanong niya, nilalagyan niya yung bibig ko ng mga hindi ko sinabi. Huling-huli ka demonyoan mo ngayon. Maraming makakapanood ng video na to. Pansinin niyo yung mga tanong niya mga kapatid, no? Kahit hindi ko sinabi, sinasabi niya, sinabi ko raw. Yan, napakasinungaling. Harap-harapan, nagsisinungaling ka sa harap ng maraming tao. No? Yan, no? Alam mo, Pastor Dino, lahat ng mga latag mo, pinakain ko sa'yo mga sitas. Yan, magaling ka lang sa bunganga. Pero sa mga katwiran, bagsak ang katwiran mo. Bakit? Wala ka namang magandang inilatag puro ka lang bunganga. Tama, sabi sa TikTok. Bakit ka raw papatulan? Ba't pa raw kita papatulan? Mabunganga ka lang. Sabi nga nila, wag mo nang labanan yan kasi puro bunganga lang yan si Dino, maingay lang yan sa TikTok. Sabi ko, sige, patulan na natin. Pero kitang-kita na yung mga ginagawa ni Dino, puro kasinungalingan. Bakit? Marami siyang nilalagay sa bibig ko na hindi ko naman mga sinabi. Ngayon, doon sa Efeso 2:8-9, ipinagpipilitan niya, yung gawa doon ay hindi gawang sarili. Yan yung pinagpipilitan niya hindi makakapagligtas yung gawa. Tama ka doon, hindi makakapagligtas ang gawa doon, Dino. Kasi nga, gawang sarili yon. Ang tutulan mo, yung gawang ayon sa kalooban ng Diyos, sabi sa Hebreo 13:21. Merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang tutulan mo. Pinagpipilitan mo. Palibasa kasi kayong mga Baptist, pag nakabasa kayo ng gawa, generally. Kaya ligaw kayong mga Baptist Tama sabi ni Pedro, sa 2 Pedro ng 3:16. Sabi ni Pedro, sa lahat ng kanyang mga sulat, ni Pablo, na doon may ilang bagay na mahirap maunawaan, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga taong walang tiyaga, na gaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak rin nila. Yan, kayo yun. Isinisinsay nyo sa pagkakaalam ng di katotohanan. Yan, nagaya rin naman ng ginagawa nyo sa ikapapahamak nyo rin, sabi ni Pedro. Ligaw kayo sa mga sulat ni Pablo. Yan, alam mo Pastor Dino, panalo ka lang sa comment. Pero pag pinanood ang video, sa katwiran bagsak ka. Alam mo kung bakit? Lahat ng latag ko at latag mo, binabalik ko sa'yo mga talata, pinapakain ko sa'yo yung mga maling intindi mo sa mga bersikulo. Wala ka namang ibinalik sa akin Lahat ng mga nilatag mo, ibinalik ko sa'yo. Yan, yung pagkakaintindi mo sa mga kapatid, kautusan ni Kristo, kautusan ni Moises, doon kay Santiago, kung ligtas ba kausap o hindi. Yan, pahiyang-pahiya ka Pati Efesong nilatag mo, yung 2:8-9, sabi mo, hindi ko kayang gibain. O ngayon, nalaman mo, may dalawa palang uri ng gawa. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos at gawang ayon sa sarili. Yan, kaya sabi ni Pablo, sa Pilipos 3:9, ako'y wag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili. Yan. Sa makatuwid bagay sa kautusan. O wag siyang masumpungan doon. Bakit? Gawang sarili yon.
Yan ang di mo naintindihan. O sabi naman ni Juan, Apostol 1, unang Juan ng 2 ng 4-5, ganito ang sabi. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos pero di ka naman tumutupad sa kanyang mga utos, sabi ni Juan, sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Kaya ang faith alone, hindi yan totoo. O verse 5, datapot ang sino mang tumutupad ng kanyang mga salita, tunay na sa kanya ay naging sakdalang pag-ibig ng Diyos at dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa kanya. O sabi ni Juan, pag tinutupad mo kanyang mga salita, naging sakdal sa'yo pag-ibig ng Diyos. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa kanya. Paano kung faith alone lang? Hindi ka naman tumutupad sa kanyang mga utos. Nasa Diyos ka ba? O mali ka na naman, kontra ka kay Juan. O ngayon, sabi ko kaganina, pag meron ka bang pananampalataya, pero wala kang pag-ibig, meron ka bang kabuluhan? Sagot niya, meron daw. Yan, kontra siya kay Santiago. Ito, kainin mo na naman sitas, ibabalik ko sa'yo. Sabi ni Pablo, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ano pat maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. At kung magkaroon ako ng kaloob ng buong pananampalataya, ano pat na ililipat ko ang bundok, datapwat kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Yan, sabi ni Pablo, pag wala kang pag-ibig, kahit may pananampalataya ka pa, wala kang kabuluhan. Pero si Dino, nakapagtataka, si Pastor Dino, sabi niya, meron daw siyang kabuluhan kahit wala siyang pag-ibig. Napaka-demonyo ng aral nyo. Sisirain nyo Pilipinas, kahit wala kang pag-ibig. Napaka-demonyo mo. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating final conclusion. So dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Pastor Dino, ito yung paksa na patutunayan na ang faith alone. Your time starts. Okay, alam mo bro Mario, ang argument pakipag-debate, hindi po appealing to emotions, no? Hindi po appealing to emotions, iiyak, mangingisay, hindi po ganun. Mawiwin mong argument through discussion. At hindi po ito paramihan ng talata na ginamit na hindi inuunawa, ha? Kahit iisa yung talata mo, kung naunawaan mo, yan yung mahalaga. Igi, pakain ko kayo ang sitas. Bro Mario. No, sa Biblia kasi tandaan po natin. No? Hindi tayo katulad ng MCGI, sabi ni Joseph, ang sarap-sarap kuya. Halukay ubi, yan daw yung talata. Pero titingnan po natin kasi pinipilit po ni Mario, kontrahan ito statement niya, Efeso 2:8, hindi daw nakapagligtas ang dahil sa sarili, hindi daw sa sarili. Pero ginamit niya po ang Ephesian na lubusin ang pagkaligtas, work out your own salvation. No, sabi doon, work out. Hindi po work for Mario. Exercise. So sa magkatuwid, kontrahan yung unawa mo. Sabi ko, dahil hindi sa sarili at kayo'y naligtas dahil sa gawa. Tanong, yung bang gumagawa kayo ng inyong kaligtasan, nasa sarili ba kayo o wala kayo sa inyong sarili? Tagal ni Bro Mario, dami pang iyak bago sumagot eh. Pero sa katagalan sumagot, nasa sarili daw siya. Dahil nasa sarili ka, tama bang sabi ng Efeso 2:8-9 na sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Tama ba si Pablo? Tama. So, tama si Pablo na hindi sa sarili. Pero nung gumawa si Mario para sa ikaliligtas, nasa sarili siya. Hindi niya rin pwede sagot na wala siya sa sarili kasi masumpungang hindi matino si Bro Mario. Ganun pa lamang, yung mga MCGI dyan sa comment section ng mga iyakin. Mag-PM kayo sa akin mamaya, doktrinahan ko kayo katulad ni Bro Mario. Mamaya, bukas, makalawa baptist niya si Bro Mario, aatin sa akin niya ng Bible doctrination. Turuan ko yan ng tamang interpretasyon. Tama pong pagkaunawa, exeget at interpretasyon po sa Santiago at sa Roma. Ano po ang justification in the sight of God at justification in the sight of man? Ang justification in the sight of man applied faith alone. Justification in the sight of man applied
Faith and works, bro Mario. Kain talata, ipapakain talata. Hindi mo naunawa yung talata. Tinatawanan ka na ng moderator. Kasi ikaw hindi nakakaunawa. Ang ganda ng latag ko, hindi mo nagalaw. Biblical basis. Theological implication. Wala kami nagalaw talaga, bro Mario. Naka-wave pa rin hanggang ngayon. Wala. Ang faith alone, inamin mo ng biblical, yung sa faith alone, umamin ka, may faith alone, knockout ka talaga, hindi ka nanalo sa debating ito. Talo ka talaga kasi sa MCGI, mga demonyo ang membro doon. Tatay nila si Soriano, demonyo din yan, bro Mario. Allow dito ang demonyo, ha? Mga demonyo kayo dyan. Bakit? Kiking iglesia kayo. Pangalawa, bro Mario, wala kang otoridad para po pangunahan ang MCGI. Bakit? Hindi ka nga baptized dyan eh. Hindi ka pa baptized, hindi ka recognized na kapatid. Kaya pinagtatawanan ka ni The Bread of Life din sa baba. Kasi katulad mo rin yan na, katulad mo rin siya na pipitsugin din, alipungahin. Hindi makalaban po dito sa debate. Tulad ng pinangako ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, sa debating ito, sisiguraduhin natin, sabi ko kanina, bago tayo magsimula, may panalo natin ito. Nagkatotoo nga talaga na ipanalo natin. Bakit? Katotohanan ang dala natin, faith alone. Kaya kung paniniwala mo faith alone, mapalad ka ngayong gabi. Sapagkat, bro Mario, mga MCGI sa baba, sumampalataya ka kay Kristo, hindi ayon sa inyong sarili, hindi sa gawa, maliligtas ka. Okay? Maliligtas ka, hindi ka may imperno, hindi ka nahatulan papuntang imperno. Madali lang maligtas, hindi mahirap. Kita mo. Kayong mga MCJ, pagod na kayo sa paggawa sa kaligtasan. Pero ang nakakalungkot hanggang huli, walang kayong pag-asa, walang katiyakang maligtas. Kami, hayahay, sumampalataya. Pero nakakasiguro ng pupuntahan. Anong pupuntahan? Langit kasama si Kristo. Bakit? Ang sabi po ni Kristo, He that believe on the Son have everlasting life, and he that not believe on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Bro Mario. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and MCGI mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa halos 800 plus na live comments natin at meron tayo kanina halos 60 plus mga kapatid na live current viewers mga kapatid. So unahin natin si Pastor Dino. Pasalamat lang bro. Okay, unang-una nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito. Napakaganda po ng salita niya, Bro Mario, di ba? Napakaganda. Ngayon po, salamat din po sa ating kaharap kay Brother Mario. Sana, Bro Mario, hindi na matuloy yung pagpabaptize mo dyan. Okay, salamat din po sa platform na ito. Russia TV at sa ating moderator, magaling na moderator at patas, Brother Russia Vista. Thank you po. At sa mga kapatid, kaibigan, kung gusto niyo po matuto, mag-PM lang kayo sa akin, especially yung mga MCGI dyan. PM kayo sa akin, turuan ko kayo ng tamang aral. Then, sa lahat ng gusto rin po maghamon sa akin ng debate, abay, hamunin nyo lang po ako, ipaschedule lang po kay Bro Russia. At inimbitahan ko rin kayo sa Original Baptist Faith Defenders dito po sa Facebook page. Then, mapapanood din po ninyo ang aming mga debates dyan po sa Original Baptist Faith Defenders sa YouTube. At palagi po ninyo ako makikita. Kami ni Brother James, mga Original Baptist Faith Defenders sa TikTok po. Diyan kami nakipagtalakayan. God bless at magandang gabi sa atin lahat. Siyempre, Bro Mario, pasalamat din bro. Okay, unang-una po, salamat po sa Diyos at binabati ko po kayo ng magandang gabi sa mga nakakapanood po ng video na ito. Binabati ko rin yung aking kaibigan na si Pastor Dino. Iwanan mo na yung mga aral ng demonyo, magpadoktrina ka sa akin, at magiging alagad na kita. Yan. Kung papayag. Ay, demonyo nga. Demonyo nga. Hindi, biro lang. Ito ay labanan lang ng katwiran. Salamat sa Diyos. Kaibigan natin yan si Pastor Dino. Pagtapos nito, wala na, pag-ibig. Lahat tayo may Yes. Diyos. Salamat sa Panginoon. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Pag-ibig mga kapatid, labanan lang ng karunungang kaalaman. Kaibigan natin yan. Salamat po sa inyong lahat. Okay mga kapatid, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man, so meron ngang hamon dito si Pastor Rean Puentes kanina. Kay Pastor Dino din, paki-view na lang bro sa mga comments. 800 to, hindi ko nabasa lahat, hindi ko nakita. Baka meron ding naghamon dyan.
At pwede nyo akong gamitin as moderator sa yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. At syempre, meron po kayong obligation sa ating platform mga kapatid. So mga kapatid, please follow sa Russia Vista mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live. At syempre, gusto nyo magsuri sa Baptist, follow nyo si Pastor Dino. At kung gusto nyo magsuri sa MCGI, nandyan din si Brother Mario mga kapatid. At pwede din kayong magtanong sa kanila. So, dito sa ating nagko-comment, huwag kayong huminto sa pagtatanong kung meron kayong concern kasi sisikapin ng dalawang ito na mag-reply sa lahat ng inyong mga question pa mga kapatid. Sa makakapanood ng mga reply dito, na ang reply natin ay available din sa YouTube channel, Russia Debates TV. Search nyo lang Pastor Dino versus Mario. So, lalabas na yan sa Russia TV. Parang ganun lang yung keyword natin. So, mga kapatid, nyo yung mga susunod na debate dito. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.